Magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabing ito, ang pag-uusapan po natin is yung palagi nating naririnig ito no? Sabi, sa panahon natin, palagi ko naririnig yung tulungan daw natin ang ating sarili dahil wala tayong ibang aasahan sa buhay kundi ang sarili natin. Kung pakikinggan natin, napakaganda. Parang napakaganda. Parang pinupush ka, ini-encourage ka, magsipag ka. Kaya nga sabi, habang malakas pa tayo, maghanap buhay. Daw tayo ng todo. Magpakayaman tayo, kapag mayaman na tayo, saka na tayo yung magpakasaya. Pero tingnan po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero bago tayo magpatuloy, lalapit muna tayo kay Lord kasi umaasa tayo, nasasamahan tayo ni Lord para maintindihan, maunawaan natin ang kanyang salita. Lord, salamat. Dahil napakabuti mo po Diyos. Hindi mo hahayaan na yung gagawin namin pag-aaral dito ay mabaliwala. Kaya tuturuan mo po kami para maunawaan at maintindihan namin ang iyong banal na salita. Samahan niyo po kami, kayo po manguna sa amin. In Jesus' name, Amen. Kagaya nga po nung sinabi ko kanina, maraming mga bagay, mga quote, makikita natin, parang tama. Di ba? Mag-aaral kang mabuti para maganda yung kinabukasan mo. Magpakasipag ka kapag matanda kasi pag matanda ka na hindi mo na magagawa yung dapat mong gawin. Magpakayaman ka para sa mga susunod na pagkakataon pag mayaman ka na, hinto ka na. Magliliwaliw ka na lang. Pero tingnan po natin yung sinasabi ng Lucas 12:16. Sabi rito, si Jesus Christ po nagsasalita. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. So, ibig sabihin, masipag to. No? Verse 17, kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Sana all. No? Wala na paglalagyan. 18, alam ko na. Ipagigiba ko ang aking kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at iba-ibang ari-arian. So, maganda naman. Yung plano niya, no? Maganda. Maganda lahat yan. No? Na ginaano ka din para sa future mo. Verse 19. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Kung titingnan natin, dito sa sitwasyon natin, kinukwento ng ating Panginoon, mukhang hindi kasama sa plano si Lord. Mukhang sariling diskarte to, sariling kayod. Again, hindi ko po sinasabi na hindi po masama ang magpakasipag. Hindi po masama na nakapokus ka. Hindi po masama lahat yan. Hindi rin masama yung mag-aharap kang mabuti. No? Kaya lang, ang tanong dito, nakakasiguro ka ba doon sa gagawin mo? Yung magpapakayaman ka, lahat gagawin mo para kumita ka. No? Nakakasiguro ka ba na may enjoy mo itong mga bagay na ito. Kasi sabi rito di ba? Kahit magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ang tanong, paano kang nakakasiguro na magiging masayang-masaya ka na kapag marami ka na o meron ka na itong mga bagay na ito? Tingnan niyo po yung verse 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So kahit pala, makakamtam mo lahat ito. No? Makakuha mo lahat ng bagay na ito. Pero pag sinabi ng Lord na, time is up, hindi mo may enjoy. No? Kaya nga, tingnan natin, si David na isang tagumpay at talaga namang masasabi natin na wala na halos may hiling si David. No? Pero ang tanong, ano ba yung mga ginawa ng Lord sa buhay ni Haring David at umasa ito ng todo-todo kay Lord? Una-una, well provided ng basic needs si David. Awit 145, 15:6. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan.
Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi magkukulang, ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. So dito pinapakita na itong si Haring David, bagamat siya isang hari, sagana sa lahat ng bagay, kaya na-enjoy niya ang buhay at talaga namang yung mga kayamanan na dumating sa kanya, na-enjoy niya kasi, anong sabi rito? Tingnan natin ulit, balikan natin. Ang inaasahan niya sa lahat ng bagay na ito, walang iba kundi si Lord. Ibig sabihin, lahat ng kailangan niya, hinihingi niya kay Lord. Lahat ng gusto niya, na which hindi dapat hiwalay sa gusto ng Lord, nakakamtam niya. Well provided sa basic needs. Well, lahat tayo rito, kailangan natin ng basic needs. Kaya lang, ang tanong, doon sa basic needs na yun, nagsasarili ka ba o umaasa ka kay Lord? Again, timbangin po natin dapat pag sinabing umaasa ka kay Lord, hindi ibig sabihin na hindi ka na magtatrabaho. Kasi kay Lord, bawal po ang tamad. Pag sinabing umaasa ka kay Lord, lahat ng trabaho mo, hiningi mo kay Lord. Doon sa trabaho mo, kasama mo si Lord. Sa lahat ng ginagawa mo, nagpapasama ka kay Lord. Ibig sabihin, umaasa kay Lord. Kaya naman, lahat ng pangangailangan basic needs, binibigay ng Lord. Bakit? Palagi kong sinasabi ito, may part si Lord, may part ng tao. Humingi ka kay Lord, at sasabihin sa Lord kung anong gagawin mo. Palagi natin sinasabi ito, hindi ka basta bibigyan ni Lord ng isda. Tuturuan ka ng Lord kung paano kumuha ng isda, kung paano manghuli ng isda. Bakit? Kasi hanggat nabubuhay tayo rito, tignan niyo sa paligid, merong mga pilay, merong mga bulag, merong mga pipi, pero nakakapaghanap buhay. Ikaw, pipi ka ba? Bingi ka ba? Bulag ka ba? So, ibig sabihin, kaya mo magtrabaho. Kaya natin magtrabaho. Ipo-provide ng Lord ang basic needs natin kung meron tayong gagawin para makuha natin itong basic needs. Pero tandaan po natin si Lord ang nagbibigay. So si Lord ang magbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman kung paano natin masusustain itong tinatawag na basic needs. Kung babalikan po natin, palagi kong sinasabi ito, nung naglalakad ang Israel doon sa ilang, di ba si Lord ang nagpo-provide ng pagkain? Si Lord na nagpo-provide ng kanilang iinumin. Sila ang nagpo-provide ng Lord ng lahat ng basic needs nila nung panahon na yon. Pangalawa, bakit umaasa si David sa ating Panginoon? Well-experienced God's grace and mercy. Naranasan ng gusto ni David ang biyaya at ang grasya ng ating Panginoon. Awit 145:17-18. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Base dito, kapag totoong lumapit tayo, nagpakumbaba tayo sa ating Panginoon, mararanasan natin yung biyaya at grasya ng ating Panginoon. Tandaan po natin, si Haring David, minsan nagkamali, nagkasala, pero nung siya'y nagpakumbaba, lumapit, tumawag sa ating Panginoon ng tapat at totoo, pinatawad siya ng Lord. Of course, hindi nagkukonsinti ang ating Panginoon, mayroong consequence. Pero dahil sa pagtawag, nakalapit uli siya sa Ama, pinakinggan uli ng Ama na nasa langit yung kanyang mga pagdaing at pagtawag. So, umaasa siya kay Lord dahil naranasan niya yung biyaya at awa ng ating Panginoon. Pangatlo, bakit umaasa ng husto si David sa ating Panginoon? Well provided siya ng security. Awit 145 verse 19-20. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya, kanyang tinutugon, at kung nagigipit, hinahango sila.
Yaong umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan. Ngunit ang masamay wawasakin niya't walang mabubuhay. Ganito po ang naranasan ni Haring David. Hindi siya umasa sa kanyang mga sundalo na napakarami. Hindi siya umasa doon sa kayamanan na kanyang tinatamasa. Hindi rin siya umasa na lahat ng bagay ay magagawang para sa kanya. No? Bakit? Nakita niya na siya ay provide ng Lord lahat ng kapangangailangan. Parang kagaya sa Israel. Nung naglalakad sila sa ilang, nagtatrabaho ba sila? Of course, nasa ano sila? Tandaan po natin nagtatravel po sila, nasa journey sila. Hindi ibig sabihin na magiging tamad. Kaya lang, pag sila dumaing, kailangan nila, gusto nila ng karne, pinapaulan sila ng maraming karne. Ang masakit nga lang nito, dahil sa sobrang angal nila, humingi nga sila kay Lord, pero maangal, binigyan sila to the point na hindi na nila ma-enjoy yung lasa nung tinatawag na pugo, yung quail na binigay po sa kanila. So sa madalit sabi, kapag umasa pala tayo ng todo-todo kay Lord, yung mga basic needs natin, hindi po pwede na hindi niya ibigay. Bakit? Pangako niya ito, hindi niya pagkukulangin ang kanyang mga lingkod. Yung tanong lang, lingkod ka ba ni Lord? Ibibigay ng Lord ang biyaya at grasya kung tayo ay lalapit at magpapakumbaba sa Kanya. No? Pakikinggan ng Lord yung ating pagdaing. Ang tanong, matuwid ba tayo? Humihingi ba tayo sa Kanya? Tumatawag ba tayo sa Kanya? Ang tanong, sino kaya ang tinatawagan natin? Baka mamaya tinatawagan natin yung si Bombay. Sana hindi. At kapag tayo pala ay umasa kay Lord, pati yung seguridad natin, ipagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya niyang utusan. Kung naalala niyo ang ating Panginoon, diba, ano sabi sa kanya ng demonyo? Magpatihulog ka at iingatan ka ng mga anghel. Tayo po, totoo po, meron tayong tinatawag, may nakadesignate po ng mga anghel na pwedeng utusan ng Lord na bantayan tayo. Kaya, kapatid, sa gabing ito, tingnan po natin mabuti. Ano po ba yung dapat nating gawin? Kagaya ng pinag-aralan natin, pwede pala tayong pumunta kay Lord. Pwede pala tayong lumapit kay Lord. At kung meron man tayong aasahan sa buhay na ito, walang iba kundi ang ating Diyos na handang ibigay lahat ng kailangan natin. Tandaan po natin, hindi yung gusto natin. Kaya sa gabing ito, mananalangin tayo. Kahit may pumikit, tayo mananalangin. Kapatid, nakapikit ka sa mga oras na ito. Isipin mo mabuti. Yung basic needs mo ba talagang nagkakasya na ibibigay sa iyo? Ang tanong, kay Lord ka ba umaasa? O umaasa ka dun sa kung anong meron ka? Again, hindi ko sinasabi na huwag ka na magtrabaho, umasa ka na lang kay Lord. Hindi yun. Ang gusto ni Lord, umasa tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng wisdom at knowledge kung anong gagawin natin para masupply lahat ng pangangailangan natin. Kasi hindi tayo ituturing na Lord ng isang palamunin lang o may kapansanan. Kasi kung titignan po natin, alam natin na ibang may mga kapansanan nagtatrabaho. Ang tanong, titiwala ka ba? Umaasa ka ba kay Lord? Kasi kung umaasa ka kay Lord, yung basic needs mo, basic needs natin, ibibigay niya. Baka mamaya, natatakot ka lumapit kay Lord dahil nagkamali ka, nagkasala ka. Pero sabi rito, yung biyaya at grasya ng Panginoon ay palagi nakaabang. Ibig sabihin, pag nagkamali tayo, pwede tayong lumapit, magpakumbaba, at handang-handa ang ating Panginoon. Pag nakita niya na nasa puso natin, tapat tayo, totoo tayo pagtawag sa Kanya, hindi siya po pwedeng hindi kumuha.
At ibibigay ng Lord yung security na kailangan natin para tayo ay ingatan, pwede siyang mag-utos ng anghel. Kaya kapatid, sa mga oras ito, isipin natin mabuti. Itong mga katangian ni David, meron ba sa atin? Kung wala, it's about time para maranasan natin yung tinatawag na ginawa ng Diyos kay David. Sa mga oras ito, may minagawa kang pagkakamali. Sige, humingi ka ng tawad. Sa mga oras ito, hingi mo ng tawad. Hingi mo ng tawad. Lord, narinig po ninyo ang paglapit ng aking mga kapatid, paghingi nila ng tawad. Tanggapin mo kapatid ang biyaya at grasya ng ating Panginoon, yung kanyang pagpapatawad. Dahil pangako niya ito, pagtapat tayo na lumapit sa kanya, patatawarin tayo. At dahil pinatawad na tayo, ang isa sa napakaganda nito, lahat ng kahilingan natin, lahat ng kailangan natin ibibigay ng Lord, sabihin lang natin. May physical kang karamdaman, ito yung pagkakataon, sabihin mo sa ating Panginoon, Lord, kailangan ko po ng kagalingan. Sige, sabihin mo kapatid. Sabihin mo sa Kanya. Yes. Bahala si Lord. Yes. Kung meron kang kakilala, kaibigan na may karamdaman sa mga oras ito, pwede mo rin ilapit kay Lord. Dulog mo sa Kanya sa mga oras ito. Ikaw po, Panginoon, ang aming mga kakilala na may karamdaman. Yes, Lord. Yes, Lord. Si Ben, si Bong Sanchez, kapatid na Tony, kapatid na Edgar, makarecover po sila. Ang paring Ray, makaranas po ng tunay na recovery. Pastor Flivert, yes, Lord Jesus. Si Mama, yung kanyang tiyan. Hallelujah. Ang Tita Linda. Kung sino pong paalala sa inyo, Lord, banggitin po ninyo. Hindi po madamit ang Diyos sa atin. Dahil ang kanyang pag-ibig, pagmamahal, unconditional. Kaya yung kanyang pagpapagaling, unlimited din yan. At alam niyo po ba kung anong isang dahilan kung bakit meron tayong karamdaman? Bagamat hindi naman lahat ito, pero ito isa sa mga ugat kapag hindi tayo marunong magpatawad. Kaya sa mga oras ito, kung may mga kagalit ka, o meron kang naiisip na parang hindi mo mapatawad sa ginawang pagkakamali sa'yo, sabihin mo kay Lord, Lord, tulungan niyo po ako. Patawarin niyo po ako na nagtanim ako ng galit sa taong ito. Utos ng Lord, mahalin natin ang ating kaaway. Tulungan tayo ng Lord na masettle maayos. Kung kinakailangan tayo unang lumapit, humingi ng tawad, sa biyaya ng Panginoon, siyang bahala kung paano gagawin. Bigyan tayo ng Lord ng puso na willing magpatawad. Bigyan tayo ng kaisipan na willing magpatawad. In Jesus' name. Financially, kagaya ng pinag-usapan natin, provide ng Lord. Kaya tulungan tayo ng Lord na matuto tayo kung paano natin minamanage yung mga financial na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yes. Birthday mo ngayon? Wow. Sabi mo sa Panginoon, magpasalamat ka. Lord, salamat sa dugtong na buhay yung binigay mo sa akin. Sabihin mo, birthday mo ngayon, pasalamat ka kay Lord. Hallelujah. Anniversary niyo mag-asawa, pasalamat ka kay Lord. Dahil umaasa ka na kaya nagtatagal ang buhay mo, kaya nagtatagal ang pagsasama niyo mag-asawa sa biyaya lang ni Lord. Hallelujah. 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 Lord, salamat din dahil mayroong bansang Pilipinas kung saan kami nakatira. Tulungan niyo po, gabayan niyo po ang lahat ng leader ng aming bansa, magmula sa presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, na magawa nila yung tungkulin, magampanan nila yung tungkulin. At Lord, tulungan niyo po kami na mga Pilipina, na magawa namin yung tungkulin namin, isa sa mga tungkulin namin, palagi namin ilapit sa panalangin ng aming mga leaders.
Kasi naniniwala kami, Panginoon, hindi nila magagawa yung kanilang tungkulin kung walang divine intervention na galing po sa inyo. Balutin po niyo sila, Lord, ang yung banal na dugo. Balutin po niyo para hindi makakalabat ang kalaban, para sirain yung kanilang reputasyon o kanilang tungkulin na sinumpaan para po sa inyo. Tulungan niyo rin po ang aming mga kapulisan, mga sundalo, magampanan nila ang tungkulin na may banal na takot sa iyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito dahil alam po namin sinamahan niyo po kami. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang bansang Israel dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Lord, sa gabing ito, hinihingi namin ang lahat ng bagay na ito, yung aming dinulog sa iyo, dahil kami po ay totoong umaasa na ikaw ang tutugon sa lahat ng aming kailangan. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo, mangyayari ang lahat ng bagay nito dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng, lahat ng umaasa kay Lord, magsabi ng, Amen. Again, muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso, nagsasabi, kung kayo po ay may mga katanungan dito sa ating pinag-aralan sa gabing ito, huwag po kayong magkatabili. Lalabas po dyan, pwede po kayong mag-PM sa amin, o meron kayong comment, gusto nyo idagdag, tatanggapin po namin yan. At again, palagi ko pong sinasabi ito, kung kayo naman po ay nakaranas ng kakaibang biyaya, gumaling ka sa pamamagitan nitong programang ito, sa pamamagitan ng paglapit mo sa Panginoon, please inform nyo rin po kami. Dahil ito po ay malaking kagalakan at nagbibigay po ng encourage sa amin para magpatuloy po kami sa gawain ito. At muli, ang inyong lingkod po, Pastor Romy, muli nagpapasalamat po sa bawat isa, nakinig, nakisama sa ginawa po namin pag-aaral. Sa gabing ito, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Yesus. Tayo lumapit sa ating Panginoon at pinakita natin na hindi natin kayang gawin ito at kaya tayo lumalapit sa Kanya dahil meron tayong banal na takot sa Kanya at gagawin natin kung ano yung sinasabi niya. Well, ibibigay ng Lord ang security para sa atin. Verse 20,